Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, chapter 34, verse 19. Ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Prayer and deliverance from troubles. Alam niyo po, isa po sa inangking kong verse ngayong year na ito pong 2 Timothy chapter 3, verse 11. At gusto ko po yung sinasabi ni Saint Paul doon sa last part nito. Ang sabi doon, yet the Lord rescued me from all of them. So, malinaw po, no? Pagamat nakaranas po ng persecutions, trials, si Saint Paul, alam niya at tiyak na tiyak sa kanyang buhay na ang Lord ni-rescue siya sa lahat ng kanyang mga naging problema. At nag-a-agree po dyan itong verse na binasa natin na sinasabing ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Ngayon, may realidad po talaga ang mga problema. Kaya sa simula pa lamang ng taon nang nakita natin yung maraming problema sa buong mundo. May paglindol, may nagbabantang gera, may nagbabantang krisis at kaguluhan. At lahat ng yan, hindi natin madideny. Kasi totoo naman po, ang sabi ng Panginoon sa John 16, verse 33, in this world you will have troubles. Si Satanas kasi kikilos at kikilos yan. Gagawa at gagawa yan para sirain ang buhay ng tao. Ngayon, ano ang sikreto para ma-deliver tayo sa lahat ng mga troubles na meron sa mundong ito? Kumuha tayo ng lesson kay St. Paul. Sa Acts chapter 16, verse 25 to 26, si Paul and Silas po'y nakakulong. Pero tignan niyo po, sila po'y nanalangin. Sabi, they were praying and singing hymns to God, and the other prisoners listening to them. And suddenly there was an earthquake, and the prison doors opened. So, dito po makakita tayo ng paraan kung paano po lumabas sa isang problema. Po, mapapansin nyo, si Paul and Silas po'y nananalangin at nagpupuri sa Diyos. Hindi nila iniisip yung kalagayan nila. Bagamat sila po'y nahihirapan siguro nung pagkakataon na yun, sila'y sugatan, nandoon sa isang madilim at maruming kulungan. Pero ano pong ginagawa nila? Sila po'y nagpupuri sa Panginoon at nananalangin. Kaya pinakikinggan sila ng ibang mga prisoners, at bigla na lamang lumindol at nakalaya po sila sa kanilang problema. Ngayon, eto po. Nakikita ko po marami po sa atin mga Christians, ang problema natin kadalasan sa pananalangin. Siguro sasabihin ng iba, pastor, nananalangin naman ako. Meron po kasi ako nakikitang paraan na minsan po hindi natin ginagawa sa pananalangin. Na pagka nananalangin po tayo, dapat naniniwala tayo doon sa atin pong mga ipinapanalangin. Yung po sinasabi ng Mark 11 verse 23, whatsoever you desire, believe that you receive it. So, ibig sabihin, sa pananalangin pala mahalaga na yung prayer item na pinapanalangin mo, pinaniniwalaan mong tinanggap mo na. Ngayon, 90% na naririnig ko pong panalangin sa church, kadalasan po complaining. Hindi po tayo nananalangin, kundi nagre-reklamo lamang tayo sa Diyos. Iba po yung telling God your problem, doon sa complaining. Kaya mapapansin nyo, pagka sa church nagkwentuhan kayo, kadalasan sinishare ninyo mga problema ninyo sa isa't isa. At kung negatibo yung inyo pong spirit, nagkakahawa-hawa kayo. Sasabihin ng isa, abay, yan din ang problema ko. Oo, pareho tayo ng pinagdadaanan sa asawa ko, sa anak ko. And we start saying words like, ang hirap-hirap naman talaga ng buhay ko. Ang asawa ko hindi na magbabago. Yung anak ko ang tigas ng ulo. So, even in prayers, pagka nananalangin tayo, nababanggit natin yan. No? Ang hirap maghanap ng trabaho. Nalulugi yung aking negosyo. Hindi na nagbabago ang buhay ko. All those negative things, minsan nadadala natin sa pananalangin. At hindi lang yan, babanggitin natin yung mga problema ng mundo, problema ng ating bansa, At kadalasan po, complaining ang naririnig po natin. Hindi po panalangin na may pananampalataya. Kaya balikan po natin yung Mark 11 verse 23. Ang gusto ng Lord, pagka nananalangin po tayo, sumasang-ayon tayo sa kanyang kalooban. At sa pananalangin po natin, dapat po mayroong pananampalataya, hindi pagrereklamo. Kaya doon sa Acts chapter 4, verse 29 to 30,
Kung nabasa nyo na po ito, yung early church po na-persecute po yung mga apostles. Pero pansinin nyo po kung paano sila manalangin. Ganito po sila manalangin. Ang sabi dyan, Lord, consider the threats. Ibig sabihin, alam ng mga believers noon na may problema talaga. Pero pansinin nyo po, yung kasunod nilang panalangin, enable your servants to speak the word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform miracles in the name of Jesus. So, kita ninyo, sinabi lang nila sa Diyos yung kanilang problema, pero pagkatapos hiningi nila sa Diyos kung ano yung nais nilang maganap sa kanilang buhay. Ganon po dapat tayo manalangin, mga kapatid, no? Hindi po masama yung sasabihin natin sa Diyos yung ating problema. Pero kadalasan po ay 90% po ng ating panalangin, nagko-complain tayo. Hindi natin sinasabi kung ano yung dinidesire ng ating puso ng may pananampalataya. Kaya ang paalala ng Panginoong Hesus, ano po sa Matthew chapter 6 verse 8, na ang Diyos hindi siya namumove ng ating pangangailangan nor nung ating mga paulit-ulit na pananalita. Kasi sabi diyan, your Father knows what you need. Alam na ng Diyos yung pangangailangan natin eh. Hindi na natin kailangan ulit-ulitin pa yung mga panalangin natin. Ano po? Kasi ang Diyos namumove siya by faith. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kung ano yung pinaniniwalaan mo na kalooban ng Diyos sa iyong buhay. At kalooban ng Diyos, sabi po sa Matthew chapter 6, verses 9 to 13, yung magkaroon tayo ng sapat na pagkain sa bawat araw. Yung mapatawad tayo at magpatawad. Yung pong makalaya tayo sa mga problema, sa mga pagtukso at sa gawa ng dyablo. Ano po, yan yung will ng Lord dito sa lupa na gaya ng sa langit. Kaya start speaking words na nag-a-agree sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. No? Kahit may sakit ka, huwag mong sasabihin, wala na akong pag-asa, hindi na ako gagaling. Sabihin mo, ako'y pagagalingin ng Panginoon, inaangking ko ang kanyang pangako. Huwag mong sasabihin, ako'y nagkukulang palagi, hirap na ako. Sasabihin mo, Panginoon, inaangking ko ang pangako mong pagpapala, pagsagana sa buhay na ito. Huwag mong sasabihin, ang tigas-tigas ng ulo ng aking asawa, ng aking mga anak. Sabihin mo, naniniwala ako, Panginoon, sa pangako mo na maliligtas ang aking sambahayan. Kaya alam niyo po, pag ginawa po natin yan, katulad ni St. Paul, lalaya po tayo sa ating mga problema. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita.